Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng walang bahid dungis at kalinis-linisang paglilihi kay Birheng Maria. At ito ay ginawa ng Diyos upang si Jesucristo ay pumasok sa kasaysayan ng tao. Sapagkat si Jesucristo ay Diyos, kailangan niya ng isang sinapupunan na walang kasalanan. Kaya nga, ang paglilihi ng walang bahid dungis kay Birheng Maria ay paghahanda ng Diyos sa pagdating ng ating Panginoon upang iligtas ang sangkatauhan. Sa tradisyon ng simbahan, isa sa mga pagtuturo na palagiang ipinapahayag ay ang larawan ni Birheng Maria bilang bagong Eva. Sapagkat ang unang Eva na sana ay pinagsisimulan ng buhay o pagmumulan ng buhay ay pinagmulan ng kasalanan at kamatayan. Noong hindi sumunod sa utos ng Diyos ang unang Eva, pumasok ang kasalanan at kamatayan sa sanlibutan. Kaya nga, upang iligtas ng Diyos ang sanlibutan, kailangan ng isa pang Eva. Ang bagong Eva na magdadala naman ng kapatawaran, ng kaligtasan dahil sa kanyang anak na isisilang para sa atin at para sa buong sangkatauhan. Kaya nga si Maria, ang bagong Eva na tinatawag, siya ay pinaglihing walang sala upang baligtarin ang nangyari sa unang babae na naging pintuan ng pagkakasala ng marami. Kaya nga makikita natin sa ating ebanghelyo ngayon ang pagpapahayag ng mabuting balita ng anghel kay Birheng Maria at ang pagtugon ni Birheng Maria ng oo, maganap sa akin nawa ang mga sinabi mo, ay pagpapanibago ng larawan ng babae. Makikita natin sa ebanghelyong ito isang babae na nakahandang sumunod sa Panginoon. Kaya nga, sa araw na ito, ang larawan ng Birheng Maria, kalinis-linisan at walang bahid dungis na ipinaglihi at isinilang ay pagpasok ng kaligtasan sa sanlibutan. Kaya nga, lahat tayong naligtas, napatawad at minahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, lahat tayo ay mga anak ni Maria sa kaligtasang dinala ng kanyang anak. Kaya nga sa araw na ito, si Maria bilang ating ina ay ating tinatawagan na tayo ipamagitan sa kanyang anak na si Jesus. Upang ang kanyang anak na si Jesus, tayo ay ipamagitan sa Diyos Ama sa langit. Si Maria ay larawan ng kaligtasan sa pamamagitan ng simbahan. Kaya nga isa sa mga imahen ng simbahan ay ang pagkatao ni Birheng Maria. Sapagkat ang simbahan ay palagiang iniluluwal ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo para sa lahat. Ang simbahan ay banal dahil kay Jesucristo. Kaya nga, si Birheng Maria ay imahe ng simbahan sapagkat siya ang isang babae na nagsilang at nagduwal sa Panginoon para sa ating kaligtasan.
Kaya nga ating makikita ang lakas at tatag ng pananampalataya ni Birheng Maria. Katulad ng sinabi natin, siya ay buong pusong tumugon sa kalooban ng Diyos at ipinaglihi ang kanyang anak ni Jesus, na si Jesus. At noong si Jesucristo ay nakapako sa krus, naroon din si Birheng Maria sa paanan ng krus. Masakit, mapait, mahirap na makita ang pagdurusang dinadanas ng kanyang anak. Ngunit siya ay nanatili roon. Sapagkat alam niya na ang mga pangyayaring iyon ay kalooban ng Diyos. Kailangang magdusa, ipako sa krus, mamatay, ilibing at muling mabuhay ang kanyang anak na si Jesus para sa kaligtasan nating lahat. Ang pananatili ni Birheng Maria sa paanan ng krus ay larawan pa rin ng pagpasok at pagtanggap niya sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ngayon, ating tawagin ang ating ina, ang mahal na Birheng Maria, ipinaglihing walang sala, walang bahid dungis, na tayo ay samahan sa anumang krus na ating dinadaanan. At ating hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng kaliwanagan na ang krus na ating dinadaanan ay hindi lang basta nangyayari, nagkataon lamang upang tayo ay mahirapan. Kadalasan, at ito ay malinaw sa ating mahal na Birheng Maria, kadalasan ang krus na ating pinapasan, ang krus na ating dinadaanan, ang magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya nga, sabihin natin sa araw na ito, mahal na Birheng Maria, aming ina, ipinaglihing walang sala, walang bahid dungis, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.